Breaking news, bakit nga ba tila nagkakandara pa ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump na makuha ang atensyon ng presidente ng China na si Xi Jinping? Sapagkat nang magtagpo ito, magkaharap ng personal, nagkamayan sa isang summit na isinagawa sa Busan, South Korea. Puro papuri ang mga pahayag na binitawan ni President Donald Trump sa presidente ng China. Ang kanyang mga pampupuri kay President Xi Jinping ay taliwas na taliwas sa kanyang mga maaanghang na salita na binitawan noong hindi pa sila nagkakaharap ng personal. Pero nang sila ay magkaharap na, tila ayaw ng bitawan ni President Donald Trump ang kamay ni President Xi Jinping. Magagandang mga smile at inihatid pa ni President Donald Trump si Xi Jinping sa kanyang sasakyan. Meron palang isang bagay na nasa China at ito ay napakahalaga na kung wala ito ay lulubog ang ekonomiya ng isang bansa, partikular din sa United States of America. Ano kayang bagay ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. At dahil nandito ka na rin lang naman mga kaibigan, samahan mo na rin ng subscribe at like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 3, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pagitan ng United States of America at China. Tama ang inyong narinig sa ating intro. Nagkaroon ng kamayan, magagandang smile si US President Donald Trump at presidente ng China na si Xi Jinping nang magkaharap ito ng personal sa isang summit na nangyari sa Busan, South Korea. Puro mga papuring salita ang binitawan ni President Donald Trump laban kay Xi Jinping. At nang magsalita naman si Xi Jinping, puro naman papuri ang kanyang ibinigay sa presidente ng Estados Unidos. Kumbaga, talagang napaka-positibo ng sitwasyon at ito ay taliwas na taliwas noong hindi pa sila nagkakaharap ng personal. At dahil dito, biglang lumambot ang depensa ni President Donald Trump. Dahil ang dati ay nagpataw ito ng 20% na taripa laban sa China, pero nang magkaharap ito ay bigla itong lumambot, biglang ginawang 10% na lamang. Of course, tuwang-tuwa rito ang China dahil mababawasan ang kanilang gastos at lalaki ang kanilang profit dahil sa taripa na ibinaba ni President Donald Trump laban sa kanilang bansa. Pero paano kung meron palang isang napakamahalagang pakay si President Donald Trump kung bakit niya ito ginawa? Nagkaroon ng kasunduan ang dalawang leader na ito at kasama sa kanilang pinababaan ng mga taripa ay ang tinatawag na rare earth. Ano nga ba ang rare earth element? Ito ay 17 metallic element. At ito ay napakahalagang bagay upang magsagawa ng smartphones, electric vehicle motors. Mahalagang bagay din ito sa pagsasagawa ng pangdepensa ng bansa, katulad na lang ng mga missiles, mga eroplano, mga turbines at marami pang bagay na kung wala ito, ang isang bansa ay lulubog ang ekonomiya, lalong-lalo na sa panahon natin na napakataas na antas ng technology. Ang video na inyong nakikita ay ang sample na tinatawag na rare earth. Kung titingnan natin, parang mga simpleng bato lamang at lupa na matatagpuan sa likod ng inyong bahay o nasa inyong bakuran. Pero huwag ka dahil ang bagay na ito ay rare lamang, kaya nga tinawag na rare earth. Iilang bansa lamang ang meron ito. At upang ating maintindihan ng mabuti kung bakit nga ba tila nagkakandara pa si President Donald Trump na makuha ang atensyon ng China sa pamamagitan ni President Xi Jinping
at kung bakit nais nitong kaibiganin at humantong pa nga sa biglaang pagbaba ng taripa na ipinataw ng United States of America sa China. Mula 20 ay ginawa na lamang itong 10%. Ayon sa US Geological Survey na sa buong mundo ay meron lamang 90 million tons of rare earth at ito ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Iilan lamang ang meron ito. Meron ito ang Amerika, meron ito ang India, meron ito ang Canada, Australia at ang China. Ngayon, sa 90 million ton na rare earth sa buong mundo, 44 million tons nito ay nasa China. Isipin nyo na lang kung sino ang bansang hindi magkaka-interest dito dahil kung wala ito, lulubog nga ang kanilang ekonomiya. Isipin nyo na lang kung bakit gustong-gusto ni President Donald Trump na ngayon ay makipagkaibigan kay President Xi Jinping at kung bakit panay papuri ang kanyang sinasabi nang magkaharap ito sa Busan, South Korea. Ang Brazil naman ay merong 21 million tons na rare earth. Nasaan kaya ang Amerika rito? Samantalang sa Brazil ay meron silang 6.9. Napakarami din ito. Samantalang ang Australia ay meron silang 5.7 million tons. Napakarami nito. Samantalang sa Vietnam ay mas malaki pa nga sa United States of America sapagat ang Vietnam ay meron silang 3.5 million tons na rare earth. Samantalang ang United States of America ay meron lamang, hulaan nyo mga kaibigan, meron lamang silang 1.9 million ton na rare earth element. At upang ma-process ito ay kinakailangan pa nila itong ipadala sa China upang kung bumalik na sa Amerika ay proseso na. Kaya naman pala, dahil kung ating iisipin ng mabuti, ang China ay tila nakahawak ng alas. Ang Amerika naman ay tila naghahabol sa China. Bagamat ang Amerika ang unang nakadiskubre nito, pero hindi natin maididinay ang katotohanan na kaunti lamang meron ganito ang United States of America at ang pinakamarami nga ay nasa China. At ang may pinakamarami nito, walang duda na ang kanilang technology ay angat na angat ikumpara sa iba. Kailangan ito sa paggawa ng mga smartphones, maging sa mga satellites, maging ang mga kamera na ating ginagamit sa cellphone at iba't ibang klaseng kamera sa mga DSLR. Kailangan din ang rare earth. 1980s pa nang dominahin na ng China at nagpondo na ng napakaraming budget upang i-develop ang kanilang rare earth element sa pagsagawa ng iba't ibang mga bagay, samantalang ang ibang mga bansa ay ini-ignore lamang ito. At hanggang ngayon mga kaibigan, patuloy na patuloy ang pag-unlad ng bansang China. Marami na ring mga bansa ang umaasa rito kahit na sa mga Muslim countries gaya ng Iran at iba pang mga Muslim countries na hindi gaanong mataas na antas meron sila sa kanilang ekonomiya. At dahil dito, kung ating pagtutuunan ng pansin, upang hindi maging kulelat ang United States of America, kailangan itong makipagkaibigan. At isa sa mga bansa na kanilang pinagkukunan ng rare earth elements ay ang Greenland at ang Nigeria. Pinapahintulutan naman ito ng naturang mga bansa dahil nagkakabenepisyo rin sila rito. Pero ibang bagay ito mga kaibigan kung ang ating pag-uusapan ay China at United States of America. Dahil alam ng buong mundo na talagang rival sa ekonomiya ang China at United States of America. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!